Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po tayo mga kapatid kay Kristo Jesus? Salamat sa Diyos at inulot niyang tayo'y muling magkaniig sa pamamagitan ng live streaming na ganito. Ako ay natutuwa na muli ipinagkaloob ng Diyos ang pagkakataong ito na kayo'y aking makausap kahit sa pamamagitan lamang ng ganito. Tayo nagkakaroon ng ugnayan at patuloy nagkakaisa para po sa kapurihan ng Diyos. Marahil marami sa atin ngayon naghahanda na para po sa Noche Buena. Merong hamon, merong sopas, merong hotdog, may prutas at kung ano-ano pa. Mahalaga po yan. Ngunit ang pinakamahalaga rito ay yung lubos nating ipag-celebrate. Lubos nating maunawaan ang kahulugan ng Kapaskuhan upang sa ganon mapasalamatan natin ang Diyos at maparangalan siya sapagkat siya po ang may pakana ng lahat ng ito. Kaya po, sa gabing ito, atin pong pag-aralan ang mensaheng binasa kanina o ang verse na binasa kanina ng aking apong si Abiel. Ang aklat po ng Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. Binasa po niya yon sa English at ngayon naman po ay aking babasahin sa Tagalog. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Ang sabi rito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang banal na salita sa ating mga puso. Mga kapatid, sa mga talatang ito, lalo't sa verse 6, ay nagsasabing mayroong isang pinadala ang Diyos, isinugo, isisilang na isang sanggol, isisilang ng isang babaeng birhen. At ito ay ang Panginoong Yesus. At ang kanyang layunin ay upang mamahala. Sapagkat ang sabi rito, ibibigay sa kanya ang pamamahala. Ibibigay sa kanya ang pamamahala. Pamamahala dito sa lupa at maging sa langit. Ibig sabihin, siya'y isang hari. Dumating sa anyo ng isang taong makasalanan, subalit siya ay mamumuno at magiging hari ng lahat. Upang maunawaan natin kung paano siya maghahari at mamamahala, pansinin po natin at pag-aralan ang 4 na pangalan o titulo na ibinigay sa kanya ni Isaiah. Ang una rito ay ang sabing kahanga-hangang tagapayo. Wonderful Counselor. The word wonderful po ay isang salita na nagpapahayag na kamangha-mangha ang mga gawa ng Panginoong Yesus. Kamangha-mangha ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga pamamaraan, ang kanyang pakikitungo sa tao, ang kanyang paglilingkod sa Ama. Kamangha-mangha. Yung bang
hindi natin lubos na maunawaan, hindi natin lubos na maintindihan. Subalit, dahil sa pananampalataya na nakalagay sa ating puso, nilagay ng Diyos, natatanggap natin. Wonderful. At ang kadugtong nito ay counselor, tagapayo. Na ibig sabihin, ang mga panukala na nais niyang isagawa natin, sinasabi niya sa atin upang tayo ay mapabuti, upang tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, kahanga-hangang tagapayo. Dahil pansinin po natin, dati ang sabi, ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon, ang sabi ng Panginoong Yesus, mahalin mo ang iyong kaaway. Kung ikaw ay ginawa ng masama, anong igaganti? Gawan mo siya ng mabuti. Kung ikaw ay binato ng bato, anong ibabato mo bilang ganti? Tinapay. Kung sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Mga bagay na hindi natin dati ginagawa at karamihan hindi rin nagagawa hanggang ngayon. Sapagkat ang mundo, ang bawat tao, naglalaban-laban, nagkakanya-kanya, naging makasarili. Ang gusto ng bawat isa, mangyari kung ano yung gusto niya. At ayaw niyang magpakumbaba, ayaw niyang magparaya. At ito ang nais alisin ng Diyos sa mundo. Ang pagkakanya-kanya at pagkakabahabahagi, ang nais niya, magkaisa ang tao. At ito'y mangyayari lamang kung ang bawat isa ay magkakaroon ng pagmamahal, pagmamalasakit, pagpapakumbaba. At ito'y nais niyang gawin sa bawat isa sa mga taong narito ngayon. So, Wonderful Counselor, ang kanyang pamamaraan, ang kanyang mga palatuntunan ay parang kaiba sa nakagisnan natin noon. Katulad ng kanyang payo, huwag kang gaganti. Sapagkat sabi niya, revenge is mine. Sabi niya, mapalad ang mga mapagpakumbaba. Mapalad ang mga blessed are those who mourn. Mapalad pala yung mga nagdadalamhati. Mapalad pala yung mapagpakumbaba. Hindi natin lubos na maunawaan yan. Kaya nga po tinawag na Wonderful Counselor. Sapagkat ang mga payo niyang ito, hindi man natin maintindihan, alam natin, ito'y magdudulot ng kabutihan at kagandahan sa ating ugali, sa ating buhay. Magdudulot ng magandang relasyon sa ating pamumuhay sa ating mga kapwa. Ang pangalawang pangalan na ibinigay sa kanya ay yung makapangyarihang Diyos. Makapangyarihang Diyos. Alam natin na siya'y sinilang mula sa Diyos sapagkat ipinaglihi siya ng isang dalaga, virgin birth. Nang ibig sabihin nito, naglihi po si Maria, pinagbuntis ang Panginoong Yesus nang walang sumisiping sa kanya, nananatili siyang birhen. Dahil lamang sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inilagay ang binhi ng Panginoong Yesus sa sinapupunan ni Maria. So, sabi ng John chapter 1 verse 1 to 3, sa simula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa, at lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya, at walang dinalalang ng di sa pamamagitan niya. Ito ang Panginoong Hesus na inilalarawan ni Juan, the Beloved,
na siyang sumulat ng Ebanghelyo. Siya po ang nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay totoong tao at totoong Diyos. Nagkatawang tao, bagamat Diyos, iniwan ang pagka-Diyos, sabi ng Pilipos, hindi niya ginamit yung kapangyarihan bilang Diyos, bagkus sa kanyang pagkakatawang tao, nagpakumbaba siya pagkat nais niyang gawin ang kalooban ng kanyang Ama. Ngunit siya po'y totoong tao at totoong Diyos. May kapangyarihan. Kaya nga po, nung siya ay nabayubay sa krus, namatay, ang sabi niya, ipinagkalob niya ang kanyang buhay. Hindi po siya maaaring mamatay dahil siya ay Diyos. Ngunit kailangan niya magbayad sa ating mga kasalanan. Kaya po, kusa niyang ibinigay, He willingly gave His life as payment for our sin. Ngunit sabi niya, may kapangyarihan akong kunin ulit ito. Kaya nga po, masasabi natin, siya nga ay Diyos na makapangyarihan. At sa kanyang mga ginawa, nagpagaling, bumuhay ng patay, nakakita ang bulag, nakapagsalita ang pipi. Itong mga bagay na ginawa niya ay hindi magagawa ng tao lamang, kundi ng Diyos. Kaya po, masabi natin, siya ay Diyos, mighty God. Bakit hindi Almighty? Hindi ba ang Diyos ay Almighty? Ibig sabihin, all-powerful, makapangyarihang lubos. Dahil nga po siya ay kapantay ng Ama, He belongs to the Trinity. Ngunit hindi po natin pwedeng sabihin na Almighty dahil nung siya'y manahog dito sa lupa, ang kanya pong nire-represent ay ang pagiging anak. Nagpapailalim siya sa kapangyarihan ng kanyang Ama, bagamat pantay sila sa kapangyarihan. Magkaiba nga lang po ng kanilang palatuntunan para sa buhay ng tao. Magkaiba ng gawain sa kapangyarihan ng tao. Ngunit ang Panginoong Hesus ay Diyos na may kapangyarihan katulad ng Ama, katulad ng Espiritu Santo. Bahagi po siya ng Trinity. Makapangyarihang Diyos. Pangatlo, walang hanggang Ama. Everlasting Father. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Alam natin, ang everlasting, ang ibig sabihin nito ay eternal. But more than that, it means no beginning, no end. So, ibig sabihin nito, Alpha and Omega. Kaya, alam natin, ito ang Panginoong Hesus, itong pangalan na sinasabi sa kanya ni Juan, na siya, na sa simula pa, ay siya na. At, mula sa pagkakalalang ng mundo, ay naroon na ang Panginoong Hesus at mananatili magpasawalang hanggan. Father, ito ang ginagamit sa mga naniniwala ng Ama o si Yahweh. At si Jesus ay isang persona lamang at ang Espiritu Santo ay isang power. Ito pong ginagamit ng mga grupo na naniniwala na isang Diyos at hindi sila naniniwalang merong Trinity. Merong Trinity, merong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi nila naintindihan ang Trinity, ayaw nilang paniwalaan. Ang totoo po, everlasting Father.
Bakit everlasting? Sapagkat magpawalang hanggan siya'y Diyos na hindi namamatay, hindi natatapos ang kanyang panunungkulan. Siya po ay mananatili magpakailanman. At sa kanyang panunungkulan, paghahari, tatawagin siyang Ama sapagkat siyang mamamahala. Alam po natin na ang mga hari, kung tawagin sila ng kanilang mga nasasakupan, ay itinuturing na ama. Katulad halimbawa, kung ikaw ang pangulo ng bansa, tatawagin kang ama ng bansa. Kung ikaw ang mayor ng Maynila, anong itatawag sa iyo? Ama ng Maynila. At ang mga nanunungkulang ito, sila ang nagpo-provide sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Kaya nga, we call them provider. At ang Panginoong Hesus at tinatawag din nating great provider. Kaya nga po, everlasting Father, ibig sabihin nito sa kanyang panunungkulan, mananatili ito at ipagkakaloob niya ang lahat ng ating pangangailangan magpakailanman. Ang mga leader, gaano man sila kadakila, ang mga namumuno, mga hari, may hangganan yan. Pag sila'y umabot doon sa oras na ng kanilang termino, sila'y bababa at sila'y papalitan. O kaya kapag sila'y namatay, natatapos ang kanilang panunungkulan. Ngunit ang Panginoong Hesus, dahil siya ay Diyos, magpasawalang hanggan ang kanyang pamumuno, kaya tinatawag siyang everlasting Father. Ano ang susunod na pangalan na tawag sa kanya? Ang sabi rito, Prinsipe ng Kapayapaan. Parang ang hirap unawain, Prinsipe ng Kapayapaan. Kung siya ang Prinsipe ng Kapayapaan, bakit parang ang gulo sa mundo? Katulad ngayon, meron tayong problema, pandemya. Paano natin mai-correlate ang kapayapaang ito sa problema ng mundo? Para bang ang bawat bansa naglalaban-laban at katulad ng ating problema sa ating bansang Pilipinas, ang mga natural mines natin, katulad ng langis, ang ating mga isla, katulad ang ating mga dagat, sinasakop ng iba't ibang bansa. Kaya po nagkakaroon ng kaguluhan, nawawala yung kapayapaan. Lagi dit may takot sa puso't isip ng bawat tao. Ang bawat isa nais sila ang makapangyari. At sinasabing ang kapayapaan ay dulot at dala lamang ng Diyos, ng kanyang anak, ng Panginoong Hesus. Kaya tinatawag siyang Prinsipe ng Kapayapaan. Marahil, mga kapatid, ang kapayapaan ay hindi pa natin nakikita sa mga bansa. Ngunit ang panahon ay tinakda ng Diyos. Ang kapayapaang ito ay magaganap. Ang pinakamahalaga ngayon na kapayapaan na pwede nating angkinin na ipinagkakaloob ng Diyos ay ang kapayapaang dulot ng ating pakikipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dahil ang tao ay nagkasala, ang tao ay nawalay sa Diyos. Dahil sa kasalanan, siya ay nagtataglay ng sumpa ng Diyos. At ang sumpang ito ay nagdudulot ng kamalasan sa kanyang buhay. Taglay niya ang galit ng Diyos. Ang galit ng Diyos sa kasalanan na nanahan sa buhay niya. Kaya, paano siya lalapit sa Diyos? Kapag tayo ay may alam na kaaway, kapag tayo may alam na taong galit sa atin,
hindi tayo makatulog, hindi tayo makapakali, wala tayong kapayapaan. Lagi tayong nag-aalala. Baka kung halimbawa, meron kang ginawa ng masama, pagkatapos mong magawa ito, natatakot ka na baka gantihan ka. Kaya kapag naglalakad ka, tingin dito, tingin doon, kahit nasa bahay ka na, nag-aalala ka. Kapag biglang may kumatok, baka iyon na yung mga pulis na huhuli sa iyo. Ganyan po ang damdamin ng tao. Mayroong kinakatakutan, balisa. At ito po ang buhay ng tao kung wala kay Kristo. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, ang tao raw na nakipag-isa kay Jesus ay nagkamit na ng kapayapaan dahil ang kanyang kaugnayan sa Diyos ay napabuti. Nawala yung kasalanan na siyang namamagitan sa Diyos at sa tao. Bagkus ang pag-ibig ng Diyos ang siyang humalili upang maranasan ng tao ang kapayapaan dahil kay Kristo tinatanggap na muli ng Amang Diyos ang tao. Nakikipag-isa tayo sa Diyos, nakikipag-fellowship tayo sa Diyos dahil kay Jesus, dahil sa kanyang dugo na siyang lumulukob sa atin at tumatakip ng ating kasalanan. So, ang sabi po sa verse 7 na ating binabasa kanina, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Ibig sabihin ang paghahari at pamamahala po ng Panginoong Yesus ay isang bagay na itinutuloy ang pangako ng Diyos. Meron po kasing binanggit si Pastor JB noon na merong Davidic Covenant. Nangako ang Diyos kay Haring David na ang angkan niya, magmumula lamang sa angkan niya ang lahat ng magiging hari at mamamahala sa kaharian. At ang Panginoong Yesus, alam natin, isinilang sa pamilya ni Jose at Maria na pawang related kay David, kay Haring David. Kaya yung Davidic Covenant ay natupad, nangyari. Ngunit ang isang bagay dito na napakahalaga, ang pamamahala ng Panginoong Yesus ay lalawak. Ibig sabihin, hindi lang ito sa isang bansa, kundi buong daigdig. At hindi lang po ito buong daigdig, kundi sa langit at sa lupa. Sabi niya sa Matthew chapter 28, verse 18, ibinigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang ibig sabihin, mamamahala ang Diyos o ang Panginoong Yesus sa langit at sa lupa. Kailan mangyayari ito? Alam natin sa panahon ngayon, puno ng kaguluhan. May mga digmaan, may mga paglalaban-laban ang bawat bansa. Ngunit may pangako po ang Panginoong Yesus. Ito yung tinatawag nating kanyang pagbabalik. At sa second coming, darating ang Panginoong Yesus. Ito ay upang tapusin ang kaguluhan, alisin ang lahat ng kasamahan, tanggalin ang manunukso sa pamumuno ni Satanas, at babaguhin niya ang mundo. Mangyayari po ito sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Ang mga mananampalataya muna ang aalisin, magkakaroon ng rapture. Ngunit pagkatapos nito, lilitaw ang
suwail, lilitaw ang mamumuno sa buong bansa, at ito ang Antichrist. Magkakaroon po ng isang pamamahala, one world government sa buong mundo. At ang layunin din, katulad ng layunin ng Diyos, magkaroon ng lubos na kapayapaan. Siya yahangaan dahil magagawa niyang maging payapa ang mundo. At nakikita ko, maaaring maging payapa dahil ang mga tao mapapasunod sa lahat ng gusto niya. Ngunit ang pagsunod ng mga tao ay hindi dahil sa kapangyarihan niya, hindi dahil sa pamumuno niya ng may katarungan, kundi dahil sa takot nila sa Kanya. At ito ang tinatawag nating tribulation period. Ngunit pagkatapos ng 7 taong ito, babalik ang Panginoong Hesus kasama ng Kanyang mga hinirang at tatanggalin ang lahat ng sagabal na nagdudulot ng kaguluhan dito sa mundo. Yun po ang mangyayari. Kaya pagkatapos ng tribulation, magkakaroon ng millennium o 1,000 taon ng kapayapaan, mamumuno ang Panginoong Hesus. Ngunit pagkaraan ng 1,000 taon, pakakawalan po si Satanas at muli malilinlang niya ang marami at lalabanan niyang muli ang Panginoong Hesus. At dito na yung final encounter na kung saan magpapadala ang Diyos ng apoy at sila'y tutupuking lahat. At sa gayon, mawawala na ng lubusan ang sanhi ng kaguluhan upang makamtan ang lubos na kapayapaan. At si Satanas at ang kanyang mga kabi, kasama na ng mga kaluluwang hindi ligtas, ilalagay na po sila doon sa tinatawag na lawang apoy, lake of fire, dagat-dagatang apoy. Doon na sila ikukulong, magpawalang hanggan. Kaya pagkatapos noon, doon na po makikita ang lubos na kapayapaan. Wala na yung manunukso. Nung pagkatapos ng tribulation, ang mga tao po, may mga taong natira na yung sinful nature nila nandun pa rin dahil sila ay nabuhay ng tribulation. At ang pagdami ng tao ay talaga namang mabilis. Bakit? Sapagkat magkakaroon ng temporary condition of peace. Bagamat ang mga tao ay yung mga taong iba na taglay pa rin ang kalikasan ng kasalanan, nandun pa rin yung pagdadoubt, nandun pa rin yung pagsasalangsang, ngunit ang kabutihan ng Diyos ang mananaig, ang pag-ibig ng Diyos ang mananaig sa kanila. Subalit alam ni Satanas, nandun pa rin ang kanilang pagiging makasalanan, kaya matutokso sila muli na gumawa ng kasalanan. At lahat sila ay mapupuksa. Ang matitira na lang ay yung mga mabubuti na talagang nananalig, nagtitiwalang lubos sa Diyos. At doon na mangyayari yung eternity na kung saan ang Panginoong Hesus ang siyang wonderful counselor, ang siyang mighty God na siyang magbibigay liwanag sa mundo sapagkat hindi na kailangan ng araw ang bituin upang magbigay liwanag. At ang mga mananampalataya ang siyang kasama niyang magniningning doon sa kaharian. At tatawagin siyang everlasting Father sapagkat mananatili siyang namumuno at hari at prinsipe ng kapayapaan sapagkat mamumuno siya ng mayroong katwiran at katarungan. Ito po ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus.
na kailangang tanggapin, kilalanin sa ating buhay. Kung wala siya sa iyong puso, paano mo ma-enjoy ang hatid na mensahe ng Kapaskuhan? Kung hindi mo naunawaan ang mga bagay na dulot ng Panginoong Hesus, marahil ang nalalaman lang natin, siya'y tagapagligtas. Ngunit ang nais niya, hindi lang tayo maligtas, kundi ang nais niya, may balik ang ating kaugnayan sa Diyos, maayos niya ang ating buhay, matanggal ang anumang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin at makasama niya sa panunungkulan niya ng panghabang panahon. Yun po ang napakaganda rito. Kaya mga kapatid, ang hamon ko sa bawat isa, kung wala pa po kayong kaugnayan sa Panginoong Hesus, muli ko po kayong inihikayat. Tanggapin po natin siya, kilalanin natin siya bilang Diyos, Panginoon ng ating buhay, bilang tagapagligtas upang maging maayos ang kalagayan po ng ating buhay, mapawi ang kasalanan at tanggapin natin ng walang hanggan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, ang pakikiisa niya sa pamagitan ng Santong Espiritu. Tunay na hindi natin mararanasan ang kapayapaan kung tayo'y walang kaugnayan sa Diyos. Ang kapayapaan na nais natin habang tayo narito ay yung tayo'y payapa sapagkat alam natin, mahal tayo ng Diyos, hindi na niya tayo ibinibilang na kaaway, kundi kaibigan, hindi lang kaibigan, itinuturing pa tayong anak. Kaya nga po, napakaganda ng hatid na mensahe ng Kapaskuhan, ang pagparito ng anak ng Diyos upang tayo'y tawagin, upang tayo maging bahagi ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, upang tayo'y magamit niya upang maipadama sa lahat ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kadakilan, upang tayo'y maging asin at ilaw, maging halimbawa ng magandang buhay na kanyang isinasagawa noong paman sa bawat taong kanyang nilalang. Kaya nawa sa Kapaskuhang ito, lubos nating maunawaan ang layunin ng Diyos na tayo'y magkamit ng kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng pag-ibig. Pairalin natin ang pag-ibig sa ating puso. Pairalin natin ang kalooban ng Diyos sapagkat kung tayo'y umiibig, matututo po tayong magpakumbaba, matututo po tayong magtiis, matututo po tayong umunawa at magmahal ng ating kapwa. Kaya sa Kapaskuhang ito, dagdagan po natin ang pagmamahal. Hayaan po natin ang pagmamahal ng Diyos na nasa ating puso. Umapaw po yan at umabot sa mga taong nakapaligid sa atin. Bilang pagmamahal natin sa Diyos, mahalin din po natin ang ating kapwa. Sabi ni Santiago, huwag po tayong magtatangi. Huwag po nating mahalin lang kung sino yung mga nagmamahal sa atin. Huwag po nating mahalin lang kung sino yung mga kaibig-ibig. Mas gusto ng Diyos kung mamahalin natin ang mga taong hindi kaibig-ibig. Yung mga taong hindi nakakaranas o hindi nakakaalam na may nagmamahal pala sa kanila. Sapagkat maraming tao naguguluhan, maraming tao kaya nagsusungit dahil hindi nila nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Maraming taong makasarili sapagkat hindi nila nalalaman at naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang Kapaskuhan, ang dalang mensahe nito, ang pag-ibig ng Diyos
na makakamtan ng tao sa pamamagitan ng kanyang anak na sinugo para sa atin. Tanggapin po natin ng buong puso ang Panginoong Hesus. Lumapit po tayo sa Kanya. Hindi po niya tayo itataboy. Bagkus, tatanggapin niya tayo, yayakapin niya tayo, at ipadadama niya ang pag-ibig na yan sa atin. Nawa ito ang maging laman ng puso ang bawat tao ngayong Kapaskuhan. Matuto tayong magpatawad, matuto tayong magparaya. Tumulong po tayo, wag lang po sa salita, kundi ipakita natin sa ating gawa. Muli po mga kapatid, salamat sa Diyos at tayo'y muling nagkaugnay-ugnay at nais kong iparating sa lahat ang aking pag-ibig. Mahal ko po kayo sa Panginoong Hesus, kaya binabati ko po kayo ng Merry Christmas at Happy New Year. Pagpalain po tayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos. Mag-ingat po tayo, patuloy tayong manalangin, umasa po tayo sa Diyos at magtiwala sapagkat Siya lamang po ang tiyak na makapag-iingat sa atin ng lubusan. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Merry Christmas!